Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay gagawa tayo ng analysis about different impeachment complaints na nakarating sa ating House of Representatives at for the last 25 years. So magbabacktrack tayo. For the last 25 years, gawa natin ng analysis itong different impeachment complaints filed against high-profile public officials. At sisimulan natin to ng year 2000 hanggang sa kasalukuyang taon. Kasi ayon sa available records, lumalabas na may 6 na high-profile impeachment complaints na naisampa sa ating House of Representatives. So, bilangin natin yung 6 na yan, kung sino-sino. Yung unang-una, si former President Joseph Ejercito Estrada. Pangalawa, si former Chief Justice Renato Corona. Pangatlo, si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pang-apat, si COMELEC Chairman Andres Bautista. Pang-lima, si former Chief Justice Lourdes Sereno. At yung pang-anim ay si Vice President Sara Duterte. So all in all, yung mga high-profile cases sa impeachment ay 6. Pero out of these 6, yung 5 lang talaga yung 5 lang talaga ang nakaabot dito sa impeachment court doon sa Senado. Sapagkat yung isa, yung kay former Chief Justice Lourdes Sereno ay hindi na natuloy sapagkat ang ginawa ng ating Solicitor General ay nagsampa ng petition for quo warranto against the former Chief Justice at nako-warranto siya. He was not removed from her office through impeachment but through quo warranto na naging controversial nga sapagkat ayon sa ating konstitusyon ng Chief Justice ng ating Korte Suprema ay pwede lamang tanggalin sa pamamagitan ng through the impeachment complaint. Kung mako-convict, tanggal, disqualified, perpetual disqualification from public office. Pero hindi ito nangyari kay Chief Justice Lourdes Sereno, co-warranto. Anyway, so lumalabas 5 lang talaga yung dumaan sa Senado. Ngayon, noong year 2000, si Joseph Ejercito Estrada was impeached during the last quarter of year 2000. And then, kaya nga lamang during the impeachment trial noong January of 2021 ay nagkaroon ng controversy doon sa envelope, pinabubuksan. Pero yung siyempre, mga kakamping abogado ng dating presidente ay tumangging pabuksan to at dahil ayaw ng pabuksan, nag-walk out yung lahat ng prosecutors, ng prosecution team nag-walk out from the impeachment court. At nung kinagabihan natatandaan ko, ito na ang tao, nagpuntahan sa EDSA. At nagkaroon ng people power too. Dahil dun sa people power na yon, ang tao sumugod sa Malacanang, yung iba nandito sa EDSA. And then because of that, the former president was forced to tender his resignation. Nag-resign siya, although may controversy din doon sa resignation na yun, Sinasabi niya na hindi naman siya nag-resign. But there were several evidence presented na nagpapatunay na nagre-resign na siya sa posisyon niya as a president. Ang isa sa mga ebidensya, yung diary ni former senator and former executive secretary na si Edgardo Angara. Na kung saan sinabi niya doon sa kanyang diary ni Angara na pagod na ako. Kaya yun, napilitin siyang umalis sa kanyang opisina. So, dito sa kaso ni former President Joseph Ejercito Estrada, there was no conviction. He was impeached but he decided to resign from office before his conviction. So, yung first impeachment complaint against a high-profile public official for the last 25 years ay nagresulta sa resignation from office of the impeached public official. And that was Joseph Ejercito Estrada. Yung pangalawa.
Si Renato Corona, the former Chief Justice, na-impeach sa Kongreso, umakyat sa Senado, there was a trial, he was convicted. Pangalawa, si Renato Corona, he was impeached, but there was a conviction. Walang resignation. Okay? Yung pangatlo, an impeachment against the former ombudsman na si Merceditas Gutierrez. She was impeached, talagang, ang alam ko dito, lalaban talaga eh. But eventually, sumurrender siya eh, kasi nakita niya yung mga ebidensya, no, na mabibigat laban sa kanya. And she was forced to resign from her office. So, dalawa na yung resignation. Yung pangalawa, si Renato Corona, conviction. Yung first, resignation. Yung pangatlo, another resignation, si Ombudsman Gutierrez. Yung pang-apat, si COMELEC Chairman Andres Bautista was impeached, but before the start of the impeachment trial, he decided to resign. No? This was during the administration of Rodrigo Roa Duterte. I think it was in 2017 or 2018. So, resign. So, ilan na yung nag-resign? 3 na out of the 5 impeachment complaints. Actually, 6. Sabi ko kanina, 6 na isampa. Yung kay Lourdes Sereno kasi hindi natuloy. No? Biglang nagpalit ng taktika ang gobyerno. Instead of an impeachment, nag-co-warranto na naging successful naman ang ating gobyerno, and she was removed from office by virtue of that co-warranto petition na kinatigan ng ating Korte Suprema. So, Andres Bautista was the last, no, doon sa 5 na yon na impeachment complaint na nag-resign. So Joseph Estrada resigned, Renato Corona was convicted, and Merceditas Gutierrez resigned, COMELEC Chairman Andres Bautista resigned. So 3 na. Yung isa convicted, yung isa co-warranto, and the last to be impeached by the House of Representatives is the incumbent Vice President Sara Duterte. Ngayon, pag-usapan natin sa bigat ng mga ebidensyang ating nakikita through the publication of several news articles against the Vice President na sinasabing yung confidential fund, ang mga recipient ay si Mary Grace Piatos, no, kay Magellan, at ngayon nga pati si kapangalan ni Congressman-elect Chel Jokno, at ito pa nakakatawa, pati si Marian Rivera allegedly ay nakatanggap ng more than 100,000 as a recipient of these confidential funds. So dumadami ang mga ebidensya laban sa kasalukuyang Vice Presidente na hindi pa man nag-uumpisa ang impeachment trial. Talaga naman kung titingnan mo, gagawan mo ng analysis, parang ang hirap sagutin eh. Doon pa lang sa House of Representatives ay mukhang nahihirapan na ang defense team na i-justify paano ginastos yung confidential funds and other public funds during his stint with the Department of Education at dito sa Office of the Vice President. So, if we will base everything, no, sa ating history for the last 25 years, lamang yung resignation of the high-profile public officials na impeach, no, doon sa House of Representatives. So, ulitin ko, Joseph Estrada was forced to resign, Merceditas Gutierrez was forced to resign, Andres Bautista was forced to resign, Renato Corona was convicted, Lourdes Sereno was not impeached but nako-warranto, and it's the turn of the incumbent Vice President. Ano kaya mangyayari dito sa kaso niya?
sa bigat ng mga ebidensyang ipinakikita at nakikita natin na inilalabas through different news articles sa newspaper, sa YouTube, no, sa Facebook, sa social media platforms, nakikita natin na parang ang lakas-lakas ng ebidensya. So it's up to the Vice President kung kaya niyang sanggain lahat itong mga aligasyon laban sa kanya na siya ay gumasta ng hindi tama, no, na mga pondo sa ilalim ng kanyang departamento sa Office of the Vice President at dito sa dati niyang hinawakang departamento sa Department of Education. At sana makakuha siya ng magagaling na defense lawyers upang malusutan niya ang kaso na to. But if hindi niya masasagot ng tama at ma-justify yung mga different expenses sa ilalim ng kanyang mga departamentong hinawakan, I think it would be better on the part of the Vice President na mag-resign din. Kasi alam nyo ang magiging legal consequence kung hindi siya magre-resign at ipagpatuloy yung impeachment trial at magkaroon ng conviction. Medyo masakit to para sa kanya sapagkat it will prevent her from running, no, sa public office, particularly sa 2028. Hindi siya makakatakbo as a candidate for the office of the president. So mawawala yung chance na makaupo siya bilang presidente kung ilalaban niya talaga ng dikdikan to during the impeachment trial. Kasi habang nagpo-progress, habang nagpo-prosper yung trial sa Senado, sa impeachment court, kung naglabasan yung malalakas na ebidensya laban sa kanya, do you think kakampihan siya ng mga senador na may mga ambisyon pa ding, no, magsilbi sa bayan kung mandidato sa darating na 2028 national elections? Ang sigurado lang naman kakampi sa kanya dyan na worst case scenario na talagang hindi siya iiwanan. Bongo, Bato de la Rosa, Marcoleta, and Amy Marcos. But ako medyo duda pa kay Bongo sapagkat itong tao na to may ambisyon din to maging presidente to at medyo maganda yung pinakikita sa survey, palaging nasa number 1 no? Siyempre mag-iisip to, teka muna, pag na-convict si Sara Duterte, ang laki ng chance akong manalong bilang presidente. So that is one factor na pwedeng pag-isipan ni Bongo at pwedeng maging negatibo on the part of Vice President Sara Duterte kasi that would work to the advantage of Bongo kapag na-impeach, na-convict si Vice President Sara Duterte. So matitira dyan si Bato de la Rosa, si Marcoleta at si Amy Marcos, tatlo na lang. Ang problema naman, si Bato de la Rosa, nababalita, no, na andito na naman yung ICC at mukhang may intention na arestuhin ang senator na si Bato de la Rosa. So disadvantage again on the part of the Vice President. Siyempre mawawala ng isang boto. So matitira dito si Marcoleta at si Amy Marcos. So saka si Robin Padilla pa pala. Hindi yan talaga bibitaw sa mga Duterte. Malaki utang na loob niya. Talaga namang dikit na dikit yan sa mga Duterte. Kaya lamang in the case of the other senators, do you think they will vote in favor of Sara Duterte pag nakita na ng publiko? Kasi ang impeachment trial open yan naka-televise yan, open to the public, at kung nakikita ng ating mga mamayan na talaga naman ang bibigat ng ebidensyang ipinakikita laban sa Vice President, do you think kung ikaw ay isang politiko, nakaupo kang senador, tapos may ambisyon ka pang magpatuloy bilang isang politiko sa darating na eleksyon sa 2028, susuporta ka sa isang public official subject of an impeachment complaint na nakikita mo ang lakas ng ebidensya, tapos ang nagiging opinion ng publiko ay naku, ay talaga naman palang ginastos ng hindi tama ang public funds. So definitely yung mga politiko na nakikita ang ganung sitwasyon na lumalakas ang ebidensya, syempre ise-save nila yung kanilang sarili at iiwas sa mga kontrobersiya katulad nung
kinasasadlakan ng ating kasalukuyang Vice Presidente. So, mababawasan tuloy yung suporta sa Vice President na si Sara Duterte. At kung gano'n na mangyayari, ay pwedeng mapuwersa si Vice President na magbitiw sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente sapagkat kung ipagpapatuloy pa niya yung trial na palakas ng palakas yung ebidensya at pahina naman ng pahina, suporta niya coming from the other senators na siyempre may mga ambisyon pa yan na tumakbo at muling mahalal bilang mga senador, the best decision is to tender your resignation. Kasi pag hindi ka nag-resign, part of the decision of the impeachment court is to disqualify you from holding public office perpetually. So, hindi makakatakbo ka na, hindi ka na makakatakbo sa 2028 presidential elections. Tapos, kung ibabase mo sa ating kasaysayan since 2000, no? Ang trending talaga, nauuwi sa resignation ng high-profile public official kapag sila ay nasasampahan ng impeachment complaint, except for Renato Corona na convicted. So, lahat sila nag-decide to resign except for Renato Corona. Pero pangit yung pangit ang epekto ng conviction nga. Itong kay former Chief Justice Renato Corona, nauwi pa nga after the conviction, nauwi pa nga sa kanyang kamatayan. Siguro sumobra na ang sama ng loob ng tao. Biruin mo, the Chief Justice ka tapos na-convict ka sa isang impeachment trial sa Senado. So, mas malamang na magkaroon ng resignation. Ito, sariling opinion ko lang, no? Kasi ibinabase ko sa kasaysayan ng ating bansa tungkol sa mga impeachment complaints na naisampa sa House of Representatives, nakarating sa Senado, nagkaroon ng trial, yung iba walang trial, nauwi sa resignation. Lamang yung resignation kaysa sa conviction sa impeachment trial court. So, hanggang dyan na lamang po. So, sana nabigyan ko kayo ng idea tungkol about dito sa mga impeachment complaints na naisampa sa ating House of Representatives at ano ang nangyari. At yun nga, lamang resignations kaysa sa conviction sa mga high-profile public officials that were subject of an impeachment complaint for the last 25 years. So, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.